At magandang hapon po sa bawat isa. At marami po salamat po muli sa Panginoon at natapos po yung unang serbisyo at pangalawang serbisyo na kasama po natin ang bawat kapatiran kanina. Ano po. Kaya ngayon naman po, idadako po tayo sa uli pong bahagi ng ating pong pagsamba sa araw po na ito. At atin pong purihin ang Panginoon. Umpisahan po natin ng pag-aawitan. Sana po siglaan po natin pag-aawitan. Tayo po magsitayo, aawit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa na nandirito at sa bawat isa po na kasama po namin sa pagsasaeri po ng panambahan po sa hapon po ito. Purihin po natin ating Panginoon sa pamagitan po ng awitin. Blessed Assurance. Awit po tayo, Blessed Assurance. On the verse 1 now, ready, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture now burst on my sight. Bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. At tawagin po si Brother. Ano pong pangalan ni Kuya? Brother June, para po sa opening prayer. Dito po. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, maraming muli salamat, Lord, sa time na pinagkaloob mo po sa amin upang magkatipon-tipon at sambahin ka, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Muli, Ama, dalayan po namin, Lord, na may kasalanan din sa aming mga puso na magiging hadlang upang di ka makakilos. Patawarin po kami at iyo po kami pagkalinisin din, Ama, sa lahat po ng pagkakamali po namin. Muli, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong serbisyo pong ito, maging Panginoon ang iyong tagapagsalita, aming sa iyo, Panginoon ang iyong salita. Dalayan ko, Lord, na gamitin mo rin po siya at muli, Lord, kumilos ka sa kalagitnaan po muli namin. Lahat po ito may niling namin sa matamis na pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 At marito mumugsiyo po. At muli po, magandang hapon po sa bawat isa. At awit pa po tayo ng isa pa pong awitin. Awitin po natin, I am resolved. Siguro po, awitin po natin, first, second, third, and last stanza po, no? Ready, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and
I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Third stanza. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. Amen. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to. Last stanza po. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without. Last stanza po. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Maraming po salamat. At tawagin po natin ang pastor sa mga announcement po. Okay, muli magandang hapon sa inyong lahat and it's good to see you all this afternoon. Well, salamat sa Panginoon at maaliwalas na, kanina maulan, no? Ang announcement po natin this coming Wednesday night, we will have a prayer meeting and I hope if you're available, please do come in our Wednesday night prayer meeting. And at kung may mga request po kayo, kung okay lang po ay inyong i-text kay Sister Ann o kaya sa akin ng ating pong mailathala rin, no? Yung mga panalangin sa ating mga kapatid. At huwag po natin kalilimutan, no? Na ipanalangin yung mga kapatiran natin may mga karamdaman nang sa gayon sa tulong ng Diyos ay pagalingin sila sa anumang karamdaman meron sila. Siya nga pala ay nakalimutan ko kanina na bago tayo umuwi mamaya, maglista tayo, no? Kung sino yung mga available na sasama para sa conference natin, para at least kahit bukas, sa Martes, may bilang na. Kasi by Tuesday, magkakaroon kami ng meeting dito for the conference and I hope that by that time ay may bilang na tayo. Hindi lang tayo, kundi maging ibang sasama sa conference natin. Okay? So mamaya siguro pagkatapos maglista na lang tayo kung sino-sino yung mga gustong sumama sa November 30. Now, so far this coming November, mukhang iigi na yung panahon, magiging level 2 na tayo. Sa atin naman, papasok tayo dun sa ating tinatawag nating Mission Month. Actually, naalala natin yung ating mga missionaries and I hope that somehow this pandemic, yes, we know that it affects them and kahit naman tayo, I pray natin na maka-rebound tayo, no? Maka-rebound so that we can able to support all our missionaries sa anumang pangangailangan na meron sila na sa kanilang gawain. And pag-pray din natin sila, no? Whether local or international. So we just need to pray for them and let's continue in giving help to our missionaries. Okay? So far yun lang ang announcement natin. Wala na akong iba pang mahalagang announcement liban sa mga nabanggit ko sa inyo. I hope and pray that wag nating kakaligtaan at kalilimutan na i-maintain pa rin natin yung ating minimum health protocol. Kasi bagamat maganda na ang panahon at may lalabas pang makabagong uri ng gamot na makakatulong para sa ating pangangatawan, pero sa isang banda, itong pandemic nito siguro binigyan lang tayo ng aral para higit na maging maingat tayo sa ating sarili. Kaya yan po ang gagawin natin. So far wala na ako iba pang announcement liban dun sa every Wednesday night. Karoon tayo ng prayer meeting, huwag niyong kakalimutan.
And next Sunday, still, we will continue the message on Romans chapter 15. Kanina natapos yung context na may kinalaman sa mahihina at malalakas. Pero next week siguro mako-cover natin yung mga ministeryo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Gentile at yung ministeryo na ginawa ni Apostol Pablo sa mga Hentil. Maging yung yung missions principle. May makikita tayo ron, no? Sa binasa natin kanina, mukhang may missions principle sa Apostol Pablo sa pagpapakalat ng Ebanghelyo. Tignan natin, no? And I hope and pray that somehow we will learn from it. Okay? So with that, tatawagin ko po yung ating tagapagpaawit muli. Tumayo tayong lahat. Tayo po magkakawayan muna sa ngayon. And then after that, Brother Mark will read portion of the Word of God that we will be studying tonight. This afternoon pala. Sige po, tayo po magsita. Batiin po natin bawat isa sa pamamagitan mo ng kawayan. Sa pamamagitan din po na awitin, Psalm 48 verses 1 and 2. Ready, sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Manatili po muna tayo. Tawagin ko po si Brother Mark sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Okay, basahin po natin yung Mateo chapter 8 verses 1 and 2. Verses 1 to 17, sorry po. Okay, basahin po natin ito ng salitan. Verse 1, ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Verse 2 kayo po. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko, maging malinis ka, at nalinis kaagad ang kanyang ketong. Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na nakikiusap sa kanya. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyong aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Verse 9, sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng autoridad, na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya ay humahayo, at sa iba naman, halika, at siya ay lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa nga niya. Nang marinig ko ni Jesus ay lumangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man, hindi ako nakatagpo ng ganito kakalamitan. Verse 11, sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak at bahayan ay tatapon sa kadiliman, sa labas, doon, nga ang pagtatangis at pangangalit ng mga Sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka na, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. At gumaling nga ang alipin ng oras ding iyon. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagnat. Bumangon siya at naglingkod kay Jesus. Nang gabi iyon ay nagdadala sa kanyang harap ng demonyo, pinalayas niya ang
Sabay-sabay po tayo sa verse 17. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias, kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita po ng Panginoon. Tawagin ko po ang ating pastor. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Let us pray. Mahabaging Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos. Salamat po sa oras na ito na kami may oportunidad muli na pag-aralan ng salita. Ikaw nawang mawalhati sa gawain ngayong hapon. Pinupuri ka namin sa iyong kagandahan loob. Sa mga kapatid na narito, ganun din sa mga kapatid na kasama namin na sila ngayon nanonood sa kanilang mga tahanan. And we are praying, O God, that makapaghatid nawa kami ng kalwalatian sa iyo, Ama, sa ngalan ng iyong anak. At ganoon din, matutunan nawa ng iyong mga anak ang mga aral na mailalapat namin sa aming mga personal na buhay bilang mga mananampalataya. Salamat sa iyong salita na meron kami ngayon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Well, isang malaking bagay ang pag-aralan, ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, lalo-lalo na ang kapangyarihang ipinamalas niya sa Biblia, no? People are always amazed with His power dahil doon lang sila nakakita ng ganitong uring kapangyarihan na ipinamamalas ng ating Panginoong Hesukristo. Sa isang banda, makikita rin natin yung pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo dahil nakikita natin na namamangha siya sa nakikita niyang pananampalataya na isinasagawa ng tao para sa Kanya. Sa hapon pong itong title ng message ko, Kapangyarihan ng Panginoong Nahayag. No? Nahayag. Actually, 3 istorya ang nais kong talakayin sa oras nito na nais kong makita ninyo na kung paano sa nakita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming himala na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. Pero nais kong makita ninyo itong mga himalang ito, makikita natin may iba-ibang aral na inahatid ito sa atin na makakatulong na dapat nating makita. And somehow, since it is a narrative, we can draw some principles that will help us in our daily life. No? Unang-una, nais kong makita nyo ang kapangyarihan ng Panginoon na hayag sa ketongin. No? Our Lord Jesus Christ here is faced with a person with a dreaded disease. No? Alam natin, kapag ang isang tao ay may sakit na ketong during that time, buhay ka pa lang, naaagnas ka na. At nakakatakot itong sakit nito. Sa Biblia, ang ketongin ay isang uri ng karamdaman na hinahalin tulad sa isang sakit na kumakalat sa buong katawan. No? Isang uri ng karamdaman na kung saan you will be isolated sapagkat ang mga tao lalayo sa iyo dahil na rin sa itsura mo. Pangalawa, ikaw ang sisigaw sa mga tao para malayo sila sa iyo dahil nga naman may batas sa lubang tipan na kapag sila ay nadantay sa iyo, yung mga taong nadantay sa iyo magiging marumi rin. Knowing na itong sakit din na ito ay talagang nakakahawa. No? Nakakahawa itong sakit na ito. At kaya yung tao umiiwas sa mga ganitong uri ng tao. At alam natin, tayo rin dito sa Pilipinas, may lugar tayo na nakahanda at nakalaan lamang dun sa mga taong tinatamaan ng sakit na ito. Dati sa Palawan, ngayon dito sa may Caloocan. No? At may lugar dito at may ospital dito na ginagamot yung mga taong may karamdaman sa ketong. Ganun pa man, sa ating kapanahunan, it is no longer a big threat sapagkat may mga makabago ng gamot upang masolusyonan ang ganitong karamdaman. Ngunit nung kapanahunan nila ay wala. Okay? Kaya masasabi natin na grabe ang kalubaan ng karamdaman ganito. No? Sinabi rito nang siya ay bumaba mula sa bundok. Saan ba siya nanggaling? Sa bundok. Kailan siya nagsimula umakyat sa bundok doon sa Matthew 5? Kung yung matatandaan, hindi ito bundok sa Mount Olive. Ito sa bundok to sa mga area ng Galilee or sa area ng Capernaum. Umakyat siya rito at dito siya nagturo sa kanyang mga alagad. Kung yung matatandaan, yung tinatawag nating blessed, no? Yung Makarios, yung mensahe niya na Beatitudes na tinatawag, nagsimula ng Matthew 5, 6, and 7. At pagkatapos noon, sinabi ng Biblia, bumaba na siya sa bundok. At sa pagbaba niya sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Narito may lumapit na isang ketongin at sinamba siya. Yung word na ginamit dito na sinamba, kung ito'y pag-aaralan nyo, no? Maraming pagkakataon ginamit yung salitang proskuneo referring to our Lord Jesus Christ. Ito yung pagsambang iniaalay sa Diyos. Yung word na ginamit dito.
At nais kong makita ninyo, ang problema lang sa mga taong hindi makakita na si Kristo Diyos, doon pa lang sa word na pagsamba. Kasi kung yung matatandaan sa Matthew chapter 4, nung tinukso ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa Diyos ka lamang, sinabi niya kay Satanas, isang makapangyarihang kalaban ng Diyos, no? Sa Diyos ka lamang sasamba, siya ang iyong paglilingkuran. Si Jesus Christ, at nagmula yun sa kanyang statement, sa kanyang bibig. Now, if Jesus Christ is not God, why Jesus Christ accept worship? At sa maraming pagkakataon, sinamba siya ng mga anghel, sinamba siya ng kanyang mga alagad, sinamba siya ng taong may mga sakit, maging masasamang espiritu, sinamba siya, at wala sa mga sinumang taong sumamba sa kanya na tinanggihan niya na sambahin siya. Kaya nga nais kong makita ninyo rito sa talatang ito, no? Itong ketongin ito na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, lumapit siyang sumasamba sa ating Panginoon. Na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, malilinis mo ako. Well, dito makikita natin, naniniwala itong ketongin na ito na ang Panginoong nilalapitan niya ay may kakayanang linisin siya. Of course, yung paglilinis ng karamdaman na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo rito, hindi ang katulad ng karamdaman kung paano gumagaling tayo kapag tayo may skin disease. No? Halimbawa, meron kang ringworm at nilagyan ito ng pamahid. At maaari, sa loob ng isang araw, 50% nito nalinis, sa loob ng ikatlong araw, totally nalinis ito. Or sabihin man natin kung ikaw ay may allergy or isang sakit sa balat at uminom ka ng gamot or may pinahid kang gamot sa katawan, maaari sa loob ng 1 linggo, nawala ito slightly and then totally after a month, totally na nawala ito sa iyong katawan. Pero si Jesus Christ, pag naglinis dito sa Biblia, makikita natin ito'y totaling malinis. No? Ibig sabihin, you will found any trace of sickness, no? Doon sa isang tao na yon na may karamdaman. Kaya nais kong makita rin ninyo rito, ang kahilingan niya, isang kahilingan na umaasa sa Panginoon na loobin nawa ng Diyos na mapagaling siya. At sinabi niya ganito, no? Kung ibig mo, ay malilinis mo ako. Well, unang-una, nais kong malaman ninyo, Jesus Christ has the power to heal this kind of sickness. Maari sa first time pa lang ma-encounter ito ng mga alagad niya kung paano si Kristo nagpagaling ng isang taong may ketong. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo niya na sinasabi ko, ibig ko, maging malinis ka. Kaagad-agad na luminis ang kanyang ketong. Sinabi ni Jesus sa kanya, tiyakin mong huwag sabihin ito sa kanino man, kundi lumakad ka, magpakita ka sa mga saserdote, maghain ka ng kaloob ayon sa iniutos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Now, nais kong makita ninyo rito, no? Is Jesus Christ violating what we call yung tinatawag nating law patungkol sa kalinisan when he touched this man who is sick? Well, Jesus Christ is beyond the ceremonial law at alam natin yan. Higit siyang mas mataas dito dahil alam naman natin, sangayon sa lumang tipan, kapag ang tao ay nadantay sa mga ganitong taong uri na may sakit, they will be considered ritually unclean by people. Bagamat literally, magiging unclean ka kasi nadikitan ka ng isang taong may ketong at kapag hindi mo nilinis yun, baka lumipat yung sakit na yun sa'yo at mahawa ka. At the same time, you will be ritually unclean, therefore you cannot worship God in the temple. Pero dito makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, He is not affected by any disease. At hindi siya natatakot hawakan itong taong ito. At maari, baka nabigla yung kanyang mga alagad, or baka in their protest, hindi nila matanggap ang ginawa ni Jesus Christ na hinawakan niya ang taong ito na may karamdaman. Knowing na kapag hinawakan mo yung taong ganyan, ikaw rin ay magiging unclean. Pero tandaan nyo, yung hinawakan to ni Kristo, si Kristo hindi naging unclean, bagkos ipinasa ni Kristo sa kanya yung kalinisan. Okay? You know, our God is not affected of any disease. At hindi rin maapektuhan ng anumang kasalanan si Jesus Christ. Actually, itong dreaded disease na ito, nagsisimbolize at nagre-represent din ito ng kasalanan. At ganun din ang Diyos. No? Hindi siya apektado ng kasalanan. Yung mga taong may kasalanan ay kaya niyang apektuhan, kaya niyang pagalingin, kaya niyang bigyan ng pagpapatawad. Parang dumi lamang ng hayop yan.
no? Na makikita natin sa kalye, na kapag sininaga ng araw, yung dumi ng hayop na yun, hindi niya kayang apektuhan yung araw. Pero yung araw, kaya niyang epektuhan yung dumi ng hayop na nasa kalye. Mga minamahal, our Lord Jesus Christ cleansed this man. At sabi ng Biblia, maging malinis ka. Makikita niyo yung commanding authority ng ating Panginoong Kristo na ang karamdaman ng lalaking ito ay kaagad-agad luminis mula sa kanyang sakit na ketong. And then sa verse 4, may mapapansin ka, sinabi ni Jesus sa kanya, tiyak na huwag mong sabihin ito sa kanino man, kundi lumakad ka at magpakita ka sa mga saserdote, maghain ka ng kaloob ayon sa iniutos ni Moises bilang patotoo sa kanila. What is all the secrecy? Bakit ganun? Bakit minsan makaka-encounter tayo sa Biblia na kapag may pinagaling ng ating Panginoong Kristo o kapag may ginawa siyang himala, sasabihin niyo rin sa isang taong ginawa niya, no? Huwag niyo sabihin kanino man itong ginawang ito. Okay? Isa sa mga dahilan na makikita natin sa Biblia kasi, ang tao talaga, no? Dahil nakakuha sila ng physical na tulong sa ating Panginoong Kristo, katulad ng kagalingan or katulad ng magpakain ng ating Panginoong Kristo, gusto na nilang itanghal ang ating Panginoong Kristo na isang makapangyarihang tao o isang tagapagligtas nila sa aspeto ng physical. Pero nais kong malaman ninyo, nung unang dumating ang ating Panginoong Kristo, ang nais i-address ni Kristo, hindi lamang yung physical na aspeto. Ang pinaka-punteriya ng ating Panginoong Kristo ay ang espiritual na aspeto ng isang tao. Ang kanilang mga kaluluwa na alipin ng kasalanan. Ang kanilang mga kaluluwa na may bahid ng kasalanan na kinakailangan mapatawad. Well, sa pagkakataong ito, itong taong ito gumaling sa kanyang karamdaman. Hindi natin alam kung katulad rin to ng ibang tao sa Biblia na kung saan hindi lamang pinagaling physically ng ating Panginoong Kristo yung infirmity nila, pero pinagaling din ng ating Panginoong Kristo yung spiritual malady nila, katulad nung dun sa John chapter 9, yung ipinanganak ng bulag. Di ba? Pinagaling ng ating Panginoong Kristo yun. Binigyan niya ng kaliwanagan ang kanyang mga mata. Maaring gumawa ng mata ang ating Panginoong Kristo rin sa lalaking ipinanganak na bulag. Dumating ang time, pinagpapaliwanag siya. Basta ang sinabi niya lang, dating bulag siya, nakakita siya. Hanggang sa hindi nagustuhan ng mga Pariseo yung kanyang mga sinasabi, tiniwalag siya. At si Kristo nagpakilala sa kanya. At dumating din yung panahon nung magpakilala si Kristo sa kanya, sabi niya, manais niyang maniwala kay Kristo. At doon, hindi lamang nagkaroon siya ng kagalingan sa pisikal, kundi nagkaroon din siya ng kagalingan pang-espiritual. Dito sa pisikal na aspeto lang ang makikita nating kapangyarihan na ipinamalas ni Kristo sa taong ito. Now, makikita rin natin sa oras na ito, pinapunta siya roon sa saserdote. Well, unang-una, nais kong sabihin sa inyo na, teka lang, magaling na ito Bakit kinakailangan pa niya pumunta sa pari upang sabihin na magaling na siya? Magaling na siya, pwede na siyang umuwi sa bahay. Well, unang-una, maaari itong taong ito'y kilala na may karamdaman. At during that time, nagdideklara sa kanila, no, doon ayon sa lumang tipan at doon sa pamamaraan ng lumang tipan, na kapag ang isang tao ay may ganitong uri ng karamdaman o anumang karamdaman na nagiging marumi sila, ang magdideklara sa kanila ng malinis, walang iba kundi yung pari o yung saserdote. Yun mismo ang magpapatotoo. Para bang magkakaroon ka ng certification for healing, no? Magkakaroon ka ng certification, you are free to join in the public. Or pwede ka na sumama at makalihubilo sa mga tao. Malinis na ang balat mo. Or pwede ka na pumunta sa templo at makapanamba sa Panginoong Diyos, malinis na ang balat mo. Kaya nga sabi rito, no? Lumakad ka at magpakita ka sa mga saserdote. Maghain ka ng kaloob ayon sa iniutos ni Moses bilang patotoo sa kanila. Well, anong prinsipyo makikita natin dito? Is Jesus Christ violating the law? No, actually, he observed the law. He respect the law of Moses. Lalo-lalo na sa ganitong nais niyang mangyari sa lalaking ito, bilang patotoo, upang yung mga saserdote mismo na maaring magka-quality control sa kanya at titingin sa kanya at sasabihin, ika'y magaling. Malaya ka na makihalubilo sa mga tao bilang patotoo. Alam niyo mga kapatid,
isang magandang prinsipyo ang mapupulot natin dito sa baptism. Actually, baptism is a public, ano mga tawag natin dito? Public presentation of ourselves na tayo'y nanalig kay Kristo at pinipresenta natin si Kristo bilang tagapagligtas natin na ating sinampalatayanan. Ito'y patotoo na nakikita ng tao. Katulad rin nito, no? Hindi naman nakita ng mga saserdote yung miracle na nangyari sa kanya, kung paano nalinis siya ng biglaan. Pero bilang patotoo, kinakailangan pumunta siya ron, maaaring ang saserdote ay magdideklara sa kanya ng kanyang kalinisan. Well, ganun din tayo. Kapag tayo nagpabautismo, we go public. Pinapaalam natin sa tao kung ano yung sinampalatayanan natin. Na tayo naniwala na si Kristo yung namatay, inilibing at nabuhay na muli. Ang tawag nga nila rito, no, sa isang cute na phrase, it is outside right with the inward change. Dahil may panloob kang pagbabago at nais ng Panginoong Diyos, ipakilala mo siya sa pamagitan ng ordinansa na iniutos niya, kaya kinakailangan ka magpabautismo. Hindi ka binabautismoan para ma-recruit ka sa church. Kaya nagpapabautismo ka, nais mo sumunod sa unang hakbang ng pagsunod na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tunay na mananampalataya upang ipakilala siya na siya ay isang tao na nanalig kay Kristo bilang tagapagligtas. At ipakilala niya ang pananampalataya, yung ibanghelyong sinampalatayanan niya na meron siya. Sapagkat ang bautismo, nagpapakita ito ng ibanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Bagamat hindi ito nakapagliligtas sa atin. Ngunit ito'y patotoo na nakikita ng mga tao bilang pagsunod. Pangalawa, nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa ketongin. Next, nais kong makita nyo ang kapangyarihan ng Panginoon na hayag sa kapitan. Well, we know the story, no? Sinabi rito sa verse 5, pumasok si Jesus sa Capernaum. Well, nais kong malaman ninyo, si Jesus Christ taga Nazareth, lumipat siya ng Capernaum. Yun ang naging base ng kanyang operation. Pumunta po tayo, no? Win, baka pwede mong tignan itong sa talata ng Biblia. Baka pwedeng tignan mo dyan. Chapter 4, verse 12. Baka pwedeng makita mo dyan. Kaya ba? Matthew chapter 4, verse 12. Babasahin ko na lang. Nang marinig ni Jesus na si Juan ay naibalanggo, pumunta siya sa Galilea, mula sa Nazareth ay pumunta siya sa Capernaum at doon nanirahan. So doon na siya nakatira sa Capernaum, no? Ito ay nasa tabi ng dagat na may hangganan ng Zebulun at Nephtali. Ginawa niya ito upang matupad ang inihula ni Propeta Isaias na nagsabi, ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Nephtali daanan ng gawing dagat sa ibayong Hordan ng Galilea ng mga hintil. At ang mga taong nananahanan sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag, sumikat ang ilaw sa kanila nananahanan sa pook ng lilim ng kamatayan. So kung tatanungin niyo kung saan nakatira si Jesus Christ, of course from Nazareth, nag-transfer siya sa Capernaum. At ito ang makikita natin, mula sa bundok, pumasok na si Jesus Christ sa Capernaum. Nung pababa siya sa bundok, sinalubong siya nung may ketong. Nung pumasok naman siya sa Capernaum, makikita naman dito, lumapit naman sa kanya yung kapitan. Ayon sa Biblia, may lumapit sa kanya na isang kapitan na namamanhik sa kanya. Sinabi ng kapitan, Panginoon, ang aking lingkod ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubang nahihirapan. Dito makikita natin yung employer, concerned siya sa kanyang employee. At nag-take time itong kapitan na ito para puntahan ng ating Panginoong Kristo upang hingin ng kagalingan yung kanyang tauhan. Okay? Maaari itong servant nito, malapit ito sa kapitan. At nakikita niyang nahihirapan at naniniwala rin siya na ang Panginoon ay may kakayanan magpagaling dahil hindi naman ito lalapit sa ating Panginoong Kristo kung hindi siya naniniwala na ang pangalan ng Panginoong Kristo nung panahon na yun ay matunog na nakapagpapagaling ng may karamdaman. At sabi ng Biblia, sinabi ni Jesus sa kanya, ako'y paroroon at pagagalingin ko siya. So makikita ninyo, no?
Actually, ang makikita nating mga eksena sa Biblia kapag nagbasa kayo ng gospel, laging niyayaya sa Jesucristo ng tao upang dalhin siya doon sa lugar na kung saan merong sakit or kung saan merong patay. Upang maaring sa paniniwala nila, kapag malapit si Jesus Christ doon at mahawakan sila ni Kristo, abay, gagaling sila. Pero hindi po yan ang makikita natin dito, no? Ngunit sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa aking bahay. Ngunit magsalita ka lamang ay mapapagaling mo na ang aking lingkod. Ito'y sapagkat ako rin naman ay isang taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupang mga kawal. Sinasabi ko sa isang tao, pumaroon ka at pumaparoon siya. Sinasabi ko naman sa iba, halika at lumalapit siya. Sa aking alipin naman ay sinasabi ko, gawin mo ito at kanya itong ginagawa. Namangha si Jesus nang marinig niya ito at sinabi niya sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kahit sa mga taga-Israel, hindi ko nasumpungan ang ganito kalaking pananampalataya. Yung statement lang na yon, the Lord Jesus Christ was amazed with this man. Well, ano ba nakapaloob sa statement na yon? Ano bang tumatakbo sa isipan ng kapitan nung sinabi niya yung mga katagang yon na siyang naging dahilan upang ang ating Panginoong Jesucristo ay mamangha? Well, nung sinabi ni Kristo, punta ako sa bahay ninyo, pagagalingin natin. Panginoon, huwag ka nang pumunta sa bahay ko. Bakit? Kasi may otoridad rin ako katulad mo. Naguutos ako sa tao, kapag sinabi kong pumunta, pumunta. Pag sinabi kong gawin mo ito, ginagawa. Anong mga bagay ang makikita natin doon at namangha ang ating Panginoong Jesucristo? Unang-unang mapapansin natin doon yung kapangyarihan, yung paniniwala ng kapitan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. That God is powerful over distance. Hindi mo na kinakailangan makita pa yung tao kung may sakit upang gumaling siya. Naniniwala yung kapitan sa kapangyarihan ng Panginoon through a spoken word. Kahit hindi lumapit si Kristo, kahit hindi nakikita ni Kristo yung tao na yon, magsalita lamang siya at kung anumang uri ng karamdaman ang tinataglay yung kanyang alipin, ang ating Panginoong Jesucristo ay higit na makapangyarihan sa karamdamang ito. Well, ipinamalas ng kapitan na may kapangyarihan din siya. Pero ina-acknowledge niya na mas makapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya. In what sense? Kapangyarihan ng ating Panginoon over distance, kapangyarihan ng ating Panginoon over diseases and sicknesses. At maaari, alam din ng kapitan yung kultura ng mga Hudyo. Alam niyo ba yung kultura ng mga Hudyo? Na hindi sila basta-basta pumapasok sa tahanan ng isang hentil? Alam niyo ba yung nangyari dong eksena doon sa Gawa Kapitulo 10, na kung saan sinabi ni Pedro kay Cornelio, na alam mo, Cornelio, na kaming mga Hudyo ay hindi kami basta-basta pumapasok sa bahay ng hintil. Why? Because it will make them unclean. At maaari, out of respect to this religious leader, our Lord Jesus Christ, na ayaw niya nang maintriga pa sa kanyang mga kababayan, hindi niya na rin ninyayahan sa kanyang tahanan sapagkat siya isang hintil. Posible po yun. Pero ang nais kong makita ninyo, yung pag-acknowledge ng lalaking ito sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ba'y makapangyarihan? Yes. Kahit nananalangin ka rito, kung pinapanalangin mo sa ibang bansa, kaya kang sagutin ng Panginoong Diyos doon sa panalangin mo. Minsan nga, nakakapanood ako ng mga Pentecostal na preachers, no? At ang request nila, pag ako'y nanalangin, ililay hands kita, kapatid. Idikit mo ang kamay mo sa television para may point of contact. Ganon. Para may point of contact, gumaling ka. Mga kapatid, hindi mo makikita rito yun. Okay? Paano magkakaroon point of contact kung putol ang kamay mo? Nais kong makita ninyo yung pananampalataya ng kapitan dito na in-acknowledge ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. That the power of our Lord Jesus Christ is over distance. And the power of our Lord Jesus Christ is greater than His power to command people that obey Him. Dito,
ang kakayanan ng ating Panginoong Kristo kayang mag-utos sa karamdaman na umalis. At sabi ng Biblia, namangha si Jesus nang marinig niya ito. Sinabi niya sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kahit sa mga taga-Israel ay hindi ko nasumpungan ng ganito kalaking pananampalataya. Sipin mo, ang ganda ng komento ni Kristo. Sino ba yung sumusunod sa kanya during that time? Yung kanyang mga alagad? Hindi ba sampal to sa mga alagad niya? Na narito ang isang Gentile na kinakitaan ng ating Panginoong Kristo ng napakalaking pananampalataya kesa sa mga Hudyo na sumusunod sa kanya? Makikita natin, no? Sinasabi ko sa inyo, maraming manggagaling sa silangan at kanluran at kakaing kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa paghahari ng langit. Ipinakikita yung katotohanan that in the future, during the millennium, sa panahon na kasama natin ang mga tao sa lumang tipan, hindi lamang po bubuin ng mga Hudyo yun, kundi bubuin din yun ng mga Hentil na may pananampalataya katulad ng pananampalataya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa paghahari ng ating Panginoong Kristo. At ang masakit dito, yung mga Hudyo ang kanilang lahi, pero hindi sila nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, mga papahamak sila. Ngunit, ang mga anak ng paghahari ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon magkakaroon ng pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa kapitan, lumakad ka na, mangyari ang ayon sa pananampalataya mo at ang kanyang lingkod ay gumaling sa oras ding yun. Makikita natin, komento po ito ni Matthew, kung gaano kakapangyarihan ang ating Panginoon through His spoken word. Kahit anong layo ng tao sa Kanya, gumagaling. Pangatlong bagay na nais kong makita ninyo, no? Hindi lamang yung kapangyarihan ng Panginoon na hangad sa ketongin, yung kapangyarihan ng Diyos na hangad sa kapitan, yung kapangyarihan ni Jesucristo nahayag din sa kanyang, ano sinabi ko yan, kaanak ng apostol. Actually, kapitbahay pwede. Bakit? Kasi itong lugar na to, na kung saan doon ang ating Panginoong Jesucristo, doon din nakatira sila Apostol Pedro. Malamang sila magkakapitbahay nung kapanahon na yon. Taga-Capernaum din kasi itong sila Apostol Pedro eh. At sangayon sa Biblia, nang dumating si Jesus sa bahay ni Pedro, asan sila? Asan yung setting? Sa Capernaum. Yung bayan na pinasok ng ating Panginoong Kristo mula sa bundok na pinanggalingan niya. Ito rin yung lugar na kung saan doon na tumira ang ating Panginoong Kristo. Doon siya nag-migrate. Nang dumating si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang kanyang biyanang babae, ibig sabihin si Apostol Pedro, ay may asawa. At makikita natin na nakahiga at nilalagnat. Hinipo ni Jesus ang kamay nito at nawala ang lagnat at siya'y bumangon at naglingkod sa kanya. Ang galing, no? Mga kapatid, makikita, ang gandang prinsipyong makikita natin dito, no? Yung kagalingan ng babaeng ito, sa kanyang paggaling, nagdulot ito ng paglilingkod dun sa nagpagaling sa kanya. I hope mangyari ito maging totoo ito lahat sa atin eh. Yung pinagaling tayong espiritual ng Panginoon Diyos nagdulot sana ito ng paglilingkod dun sa nagpagaling sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, no? Na siyang nagbigay sa atin nung tinatawag nating kagalingang espiritual. And then lastly, nais kong makita ninyo, yung huli-huli nating kapangyarihan ng Panginoon na hayag sa karamihan. Pansinin niyo yung sinabi rito. Verse 16, kinagabihan. Dinala nila sa kanya ang maraming tao na inaalila ng mga demonyo. Sa isang salita ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may mga sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias na mangyayari na sinabi niya, kinuha niya ang ating mga kahinaan at dinala niya ang ating mga sakit. Mga kapatid, it was prophesied in the Old Testament regarding the Messiah that the Messiah will heal people. That the Messiah will heal not only the physical sickness but also the spiritual maladies of people. At dito ang problema nila pang spiritual, abay sinasapian sila ng masamang espiritu. Actually, pag pinag-aralan niyo yung gospel, maraming encounter si Jesus Christ sa mga masasamang espiritu at nakapagtuturo din siya ng mga bagay patungkol sa mga masasamang espiritu at sa mga ginagawa nito sa tao. At nais kong makita niyo, pinalaya ng ating Panginoong Kristo yung mga taong ganun. Why? Kasi ito ay ministeryo niya.
At ang makikita natin dito, ito'y kasama sa hula sa lumang tipan, kinuha niya ang ating mga kainahan at dinala niya ang ating mga sakit. Now, ang ibang tao, pinagkakamalian nila ito na kapag ikay naging Kristiyano, lahat ng karamdaman maaalis sa iyong katawan. And they used to claim this verse. No? Actually, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, maraming pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo, not only in a physical sense, but also in a spiritual sense. At ang kagalingang epektibo na nangyayari sa ating lahat ay hindi physical, kundi spiritual. Sino mang taong may karamdaman or sino mang taong may mabuting pangangatawan, pag lumapit sila sa ating Panginoong Jesucristo at humingi sila ng tawad sa kanilang mga kasalanan, patatawarin sila ng ating Panginoong Jesucristo at pagagalingin ang kanilang kaluluwang apektado ng karamdaman ng kasalanan. But it is not guarantee na kapag ang tao na nampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, ang tao na yon ay gagaling sa lahat ng uri ng karamdaman na meron siya sa kanyang katawan. Ang nangyayari po sa ganyang paniniwala, napo-prostrate ang mga tao. At yun po ang nais kong makita ninyo. No? There are lots of prostrations happening today sa mga tao dahil akala nila, pag naging Kristiyano sila, ano ang uri ng karamdaman na tumama sa kanila, gagaling sa kanila. Hindi po totoo yun. Ang daming mga tao ng Diyos at mga banal na Kristiyano ang dumanas ng katakot-takot na malulubhang karamdaman hanggang sa namatay. At hindi po nangangahulugan dahil tinalikuran sila ng Diyos upang hindi sila gumaling. Alam natin, ang Diyos hindi tumatanggi ng mga taong pinili niyang maliligtas, kundi ililigtas at ililigtas niya itong mga taong ito. Lahat ng lalapit sa Kanya. At nais kong makita ninyo rito, mga kapatid, kung ikaw man ay isang Kristiyano na maari sa mga oras nito, dumadanas ka ng karamdaman at hindi ka dumagaling sa iyong karamdaman at loloobin ng Diyos na kunin ka niya, so be it. Yun ang purpose ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Minsan may mga karamdaman na matagal bago gumaling. Hindi nangangahulugan, tinalikuran ka ng Diyos dahil nagkasakit ka ng malubha at ang tagal gumaling ng iyong sakit. Actually, kapag nagka-COVID ka nga, sa totoo lang may after effect pa ito . Minsan gumagaling to na kahit wala ka ng COVID, trace ng COVID sa katawan mo, gumagaling pa yung mga epekto nito hanggang 6 months to 1 year. Yun talagang maigi ka na. Minsan kinakapos ka pa rin sa iyong hininga. Is that true with Christian and non-Christian? Yes. Totoo po yun. Pero nais kong sabihin sa inyo, kung tayo may karamdaman, may habagan Diyos. Pwede siyang magpagaling sa atin using the medicine that this world invented, o may mga doktor na magagaling na nilapatan ka ng tamang lunas at gumaling ka, or by His providence, pinagaling niya ikaw kahit wala kang ininom gamot. Or hindi ka nakapagpa-doktor. In His providence. Kaya lang, wag ka naman magkaroon ng blanket of claim. Blanket of claim. Na dahil Kristiyano ka, hindi ka natatabla ng karamdaman. Mali po yun. Sa pagkakataon pong ito, 3 bagay na nakita natin patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Our God is a powerful God. Our Lord is a powerful Lord. Bagamat physical na aspeto ang makikita nating pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo rito, pero nais kong makita ninyo ang pare-parehong katangian na meron yung mga tao rito. Ano yun? Nanalig sila kay Jesus na may kakayanan si Jesus magpagaling. Kasi kung walang kakayanan si Jesus magpagaling, why they will give time to go to the Lord Jesus Christ and to ask for help? Bakit pa sila magbibigay ng oras? No? Kung saan-saan sila manggagaling, pupunta sila sa ating Panginoong Jesucristo, kung sa tingin nila hindi rin sila mapapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Pero makikita natin yung common denominator na dapat tayo meron lagi. Ano yun? Pananampalataya. Naway wag tayong mawalan yan.
Ngayon, bilang mga Kristiyano, nananampalataya tayo at lumalakad tayo sa pananampalataya na sa buhay natin maging mapagtagumpay tayo. In the same time, sa ating paglakad, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Sapagkat without faith, it is impossible to please God, for he that cometh to God must believe that He is. And He is the rewarder. Yan ang yung tanda na, He is a rewarder. Siya ang tagapaggantimpala ng mga taong lumalapit sa Kanya. Lumalapit sila bakit? Kasi naniniwala sila sa kapangyarihan at kakayanan ng Diyos na nilalapitan nila. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yan po ang hamon ko sa inyo about our Lord Jesus Christ. Kapangyarihan ng Panginoong nahayag. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa oras na ito. Nagpapasalamat po ako sa pribileyo na kapiling ko ang iyong mga anak na aking ipinapanalangin, Panginoon, na sa lahat ng aming buhay, Panginoon, magmanifest ang kapangyarihan ni Jesucristo. Isang kapangyarihan na kung saan nababago ang aming mga pag-uugali, ang aming mga values, ang aming mga pananaw, ang aming pagkilos. At ito'y natutulad sa aming Panginoong Hesukristo. Nalayunin ng Ama na kami ay makonform sa Kanyang anak. Nalayunin ng Ama na magmanifest sa aming buhay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang mga bunga na taglay nito. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak na narito. I pray for them. I pray for every family na meron kami sa aming church, na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpaalala sa kanila. At the same time, Lord, tulungan mo, Panginoon, na i-goal namin lagi sa aming buhay ay makapaghatid kami ng kalulatian sa iyo. At magmanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Salamat sa oras na ito, Panginoon, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat at hilingin ko si Brother Jeff. Jeff, can you pray for our offering? Panginoong Diyos, salamat sa patuloy na pag-iingat at paggabay, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa lahat ng pagpapalang binigay mo, Panginoon, sa patuloy ng kalakasan na taglay namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa presensya ng bawat isa at salamat, Panginoon, sa inyong mensahe na ginamit niyo aming pastor. Salamat din po, Panginoon, sa mga magbibigay ng kanilang offering. Bless na po ang bawat isa sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. May additional prayer request pala ako, nakakalimutan. No? Kilala niyo si Sister Beth, no? Yung kapatid ni Melinda. Actually, siya yung gumagawa ng bulaklak natin at nagbibigay din ng time every Saturday to go to the Pitan to buy flowers. Na mild stroke po siya. No? And actually, naapektuhan yung kanyang kaliwang braso, pati yung kamay. So, nahihirapan siyang humawak at itaas ito. So, she will undergo therapy, Lord willing, para at least bumalik yung kalakasan niya sa kanyang katawan. In the same time, he will take some medicine dahil na MRI na siya, no? Chinek na yung ulo niya kung anong ugat ang naapektuhan, and somehow I think nalapatan siya ng mga tamang medisina para tuluyan siyang makapanumbalik sa kanyang kalakasan. Pray for her. Ganon din of course, Kuya Noy, hindi ko nga alam kung anong balita, kung siya outside na ng hospital from the previous information that I'd received. Na panalangin natin kasi may comorbidity itong kapatid natin ito. No? Sobrang ang comorbidity nito sa diabetes, and he went to severe, na-hospitalized lang and then na-severe from COVID. Pero wala pa akong update kung anong naging outcome, no, nung kanyang hospitalization, at naway nakalabas na. Panalangin din natin siya. And also, wag natin kalilimutan na patuloy pa rin nating maging vigilante pa rin tayo, ingatan natin ang sarili natin. Bagamat pagpasok ng November, magle-level 2 na, at baka December, mas maluwang-luwang, pero sa isang banda, maging handa pa rin tayo. Dahil bagamat lalabas na rin yung gamot nang ilalabas ng Merck Philippines sa COVID, maybe
and end of the year or early next year, sa isang banda, magandang layer of protection na ino-observe pa rin natin yung ating minimum health protocol. Okay? So, panalangin natin ang church, panalangin natin ang Mission Month this coming November, panalangin natin na naway, alam ko, naging isang malaking dagok sa mga missionaries at sa mga mission ng churches, yung dumating na pandemic because of hardship na dumating sa mga miyembro, pero they continue to serve God in their respective field. So panalangin po natin sila. Tumayo po tayong lahat at tayo magko-close na sa panalangin. Hilingin ko si Josh, can you pray for closing?